Ang nakakabinging tunog ng pagbagsak ng metal sa semento ang unang sumalubong sa kanya, kasunod ang sigawan ng mga tao. Pero ang tanging narinig ni Amara ay ang sarili niyang humihingal na paghinga. Nakatitig siya sa malaking mansa ng kape na kumakalat sa isang malapad na puting papel, isang komplikadong guhit ng mga linya at numero na ngayon ay winasak ng mainit at maitim na likido mula sa basong nabitawan niya. Nanginginig ang kanyang kamay. Anong ginawa mo? Ang boses ng lalaki ay malamig at matalim, humihiwa sa ingay ng paligid. Nang iangat ni Amara ang kanyang paningin, isang pares ng galit na mga mata ang sumalubong sa kanya. Matangkad ang lalaki, nakasuot ng puting hard hat at isang kulay abong polo shirt na bakas ang pawis sa ilalim ng nakakapasong ilaw ng construction site. Ang mukha nito ay tila inukit sa bato, matigas, walang emosyon, maliban sa apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Ito na siguro ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Anong ginagawa ko rito? Tanong niya sa sarili. Kanina lang, ang tanging ingay na kanyang naririnig ay ang marahang tunog ng kanyang makinang panahi, isang pamilyar na himig sa loob ng kanyang maliit na paraiso, ang isinulid ng pangarap. Doon, sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanyang talyer, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtahi ng isang wedding gown. Bawat tusok ng karayom sa mamahaling tela ay maingat, puno ng pangarap at dedikasyon. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila kwento ng pag-ibig na kanyang binubuo. Ngunit sa gilid ng kanyang mesa, may isang bagay na sumisira sa kapayapaan na yon. Isang pulang sobre. Final demand. Nagbabaga ang mga salitang iyon, mas mainit pa sa plansang ginagamit niya. Parang may pumipiga sa dibdib niya sa tuwing mapapatingin siya roon. Ang pangarap niya, ang maliit na negosyong itinayo niya mula sa pawis at luha, ay nanganganib na maging abo. At sa gitna ng kanyang pag-aalala, tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabelle, ang kanyang matalik na kaibigan. Mars, nakita mo ba ang balita? Itutuloy na raw talaga nila ang demolition sa Lunes para sa construction ng building na yan. Ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. May protesta mamayang gabi. Maraming kapitbahay ang pupunta. Hindi ba't malapit lang yan sa pwesto mo? Baka maapektuhan ka rin. Hindi ko alam, Mars. Sobrang dami kong ginagawa, sagot ni Amara, ang tingin ay nasa wedding gown na kailangan niyang tapusin. Pero paano kung lumaki yung construction? Paano yung shop mo? Kailangan nating ipaglaban ang mga kabuhayan natin, Amara. Para din to sa'yo. Para sa sinulid ng pangarap. Ang mga salita ni Isabelle ay tumagos sa kanya. Para sa sinulid ng pangarap. Iyon ang nag-iisang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kaya kahit pagod at gulong-gulo ang isip, isinantabi niya ang kanyang tinatahi, nagsuot ng tsinelas, at lumabas. Ngayon, nakatayo siya rito, sa gitna ng magulong protesta, sa harap ng lalaking tila nagmamay-ari ng mundo, at sa harap ng isang mamahaling blueprint na ngayon ay mukha ng basahan. Hindi mo ba ako narinig? Tinatanong kita kung anong ginawa mo, ulit ng lalaki, lalong tumalim ang boses. Nagising si Amara mula sa kanyang pagkatulala. Pasensya na, sir. Hindi ko sinasadya. May tumulak sa akin. May tumulak sa'yo. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi nito. 1,000 palusot. Yan ang laging sinasabi ng mga taong tulad ninyo. Mga taong walang ginawa kundi manggulo at manira ng pag-aari ng iba. Ang hiya na naramdaman ni Amara ay biglang napalitan ng init. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa galit. Mga taong tulad namin. Anong ibig mong sabihin? Kayong mga nagpoprotesta, sabi ng lalaki, ikinumpas ang kamay sa paligid. Inaakala ninyo na ang pag-iingay at pagwawala ang solusyon sa lahat. Hindi ninyo naiintindihan ang progreso. Ang halaga ng pag-unlad. Tumingin ito sa basang papel na may pagkasuklam. Alam mo ba kung gaano kamahal to? Ilang buwan ng pagod at puyat ang nasayang dahil lang sa kapabayaan mo. Naramdaman ni Amara na namula ang kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi ay biglang nawala. Pag-unlad, matapang niyang sagot, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Ang tinatawag niyong pag-unlad ay pagwasak sa mga tahanan at kabuhayan namin. Ang papel na yan, dinuro niya ang blueprint, ay katumbas ng mga bubong na mawawala sa mga kapitbahay ko. Ang mga numero at guhit na yan ay katumbas ng mga pangarap na sisirain nyo. Huminga siya ng malalim, ang dibdib ay umaalon. Kaya pasensya na, sir, kung para sa iyo ay isa lang itong mamahaling papel.
Dahil para sa amin, yan ang mukha ng panganib na kailangan naming labanan. Natigilan ang lalaki. Sa isang saglit, nakita ni Amara ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa purong galit, naging isang bagay na hindi niya mabasa. Pagkalito. O baka naman pagkamangha. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang mas malamig na anyo. Kinuha nito ang nasirang blueprint, maingat na tiniklop at humakbang palapit sa kanya. Napalunok si Amara. Ang tangkad nito ay tila lalong nagbigay ng anino sa kanyang maliit na tindig. Magbabayad ka para dito, bulong nito, ang boses ay sapat lang para marinig niya. At hindi lang para sa blueprint. Pagkasabi noon, tumalikod ito at naglakad paalis, iniwan si Amara na nakatayo roon, naninigas. Ang ingay ng protesta ay tila humina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang nakakakilabot na lamig ng banta na iniwan nito sa hangin. Bumagsak ang balikat ni Rico kasabay ng pagsara ng pinto ng kanyang temporaryong opisina sa construction site. Ang ingay at gulo sa labas ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa wakas, makakahinga na siya. Pero kahit wala na ang sigawan ng mga tao, ang mukha ng babaeng iyon, ang kanyang mga matang nag-aapoy sa galit, ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Inilatag niya ang basang blueprint sa kanyang malinis na mesa. Ang mansa ng kape ay tila isang malaking insulto sa ibabaw ng daan-daang oras ng trabaho. Isang itim na butas sa gitna ng kanyang perpektong plano. Napahilamos siya sa kanyang mukha, ramdam ang pagod at inis. Sino ba ang babaeng iyon para sabihin sa kanya ang mga bagay na iyon? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mang Fred, ang isa sa kanyang mga site supervisor, kaninang umaga lang. Ingat ka dyan, Sir Rico, sabi nito habang itinuturo ang direksyon ng maliit na kalye kung saan nagkukumpulan ang mga tindahan. Yung mananahi raw sa kanto, siya ang pasimuno ng mga yan. Matapang daw ang dila niyan. Noon, binaliwala lang niya ang babala. Isa lang sigurong tsismis. Pero ngayon, pagkatapos ng nangyari, tila nagkaroon ng bigat ang mga salitang iyon. Kaya pala. Siya pala ang nangunguna sa mga taong gustong sirain ang proyektong pinaghirapan niya. Isang simpleng mananahi na walang alam sa engineering, sa ekonomiya, sa progreso. Pero habang inaalala niya ang kanilang pagtatalo, hindi lang galit ang kanyang nakita sa mga mata nito. Nakita niya ang paninindigan. Ang faith. Ang tinatawag niyong pag-unlad ay pagwasak sa mga tahanan at kabuhayan namin. Umalinggaw ang boses nito sa kanyang isipan. Sinubukan niyang ipagkibit balikat iyon. Trabaho lang naman ito. Sumusunod lang siya sa utos. Ginagawa niya ang disenyo, tinitiyak na matibay ang pundasyon. Hindi niya sakop ang damdamin ng mga taong maaapektuhan. Pero bakit tila may tumutusok sa kanyang dibdib? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone, isang matinis na tunog na sumira sa katahimikan. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mama. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Rico, anak. Ang boses ni Donna Elvira Santiago ay malambing ngunit may bigat, parang pelus na nakabalot sa bakal. I heard may kaunting gulo dyan sa site. Are you okay? I'm fine, just a small protest. Nothing we can't handle, sagot niya, sinisikap na maging kaswal. Good. You have to be firm, Rico. Remember what's at stake. Ang pangalan ng pamilya natin. This project will be your legacy. May sandaling katahimikan. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka ng mga kung sino-sino lang dyan. They don't understand our world. They don't understand what it takes to build something great. Napapikit si Rico. Our world. Ang mundo ni Donna Elvira ay isang mundo ng mga mansyon sa Forbes Park, ng mga business deal na isinasara sa mga mamahaling golf course, ng mga taong hinuhusgahan base sa kanilang apelyido. Malayo sa maalikabok na kalsada ng Quiapo. I know, Ma. I have it under control, sabi niya. I hope so, sige na. Just call me if you need anything. Or if you need our lawyers to handle those people. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Rico na tila lalo siyang sinikipan ng hininga. Ang bigat ng pangalan niya nang inaasahan sa kanya at ngayon ng tingin ng babaeng iyon. Hindi siya mapakali. Inayos niya ang mga papel sa mesa. Tiningnan ang mga email. Pero ang isip niya ay lumilipad. Isang oras ang lumipas, natagpuan na lang niya ang sarili sa loob ng kanyang sasakyan, nagmamaneho ng walang tiyak na direksyon.
Pero ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay tila may sariling isip. Dinala siya nito pabalik sa lugar ng kaguluhan kanina. Gabi na. Tahimik na ang kalsada. Ang mga tindahan ay sarado na maliban sa isa. Isang maliit na ilaw ang nagniningning mula sa isang shop sa kanto. Sinulid ng pangarap, basa niya sa maliit na singboard na nakasabit sa itaas. Iyon ang tindahan niya. Ihininto niya ang sasakyan sa kabilang kalsada, sa isang madilim na bahagi kung saan hindi siya mapapansin. Mula roon, kitang-kita niya ang loob ng talyer sa pamamagitan ng malaking salaming bintana. At nandoon siya. Hindi na siya ang babaeng galit at matapang na humarap sa kanya kanina. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay nakayuko sa isang makinang panahi, ang mukha ay seryoso at puno ng konsentrasyon. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay na gumagalaw sa ibabaw ng isang puting tela, ginagabayan ito ng may ingat at husay. May isang kakaibang ganda sa kanyang ginagawa. Isang uri ng dedikasyon na pamilyar kay Rico. Katulad ng pagguhit niya ng mga linya sa kanyang blueprint. Katulad ng pagkalkula niya sa tibay ng bawat poste. Pareho silang tagabuo. Siya, ng mga gusaling gawa sa semento at bakal. Ito, ng mga pangarap na gawa sa sinulid at tela. Sa unang pagkakataon, hindi na siya yung mananahi sa kanto. Siya ay isang tao. Isang alagad ng sining. Napahawak si Rico sa manibela. Ang inis na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Pagkalito. Paghanga. Pagkausisa. Kailangan niyang harapin ulit ito. Nagpaandar siya ng sasakyan at umalis, pero ang imahe ng babae sa ilalim ng maliit na ilaw ay nanatili sa kanyang isipan. Bukas, pupuntahan ko siya, sabi niya sa sarili. Para pagbayarin sa nasirang blueprint. Para sa abalang idinulot niya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon ang tunay na dahilan. Alam niyang kailangan niya lang makita ulit ang mga matang iyon, hindi sa galit, kundi sa pagkamangha na naramdaman niya ngayong gabi. Kinabukasan, ang bawat tunog ng sasakyan na dumaraan sa labas ng isinulid ng pangarap ay nagpapakabog sa dibdib ni Amara. Buong umaga siyang balisa. Ang alaala ng galit na mukha ng engineer at ang banta nito ay parang multo na bumubulong sa kanyang isipan. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa wedding gown na kailangan niyang tapusin, pero kahit ang pamilyar na ritual ng pagtatahi ay hindi maalis ang kanyang kaba. Anong gagawin niya kung bumalik ang lalaking iyon? Isang engineer mula sa isang malaking kumpanya. Ano ang laban ng isang hamak na mananahi na tulad niya? Tanghali na nang tumunog ang maliit na kampana sa ibabaw ng kanyang pinto. Nanigas si Amara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ginagawa at huminga ng malalim bago lumingon. At nandoon siya. Nakatayo sa may pintuan si Rico Santiago, hindi na nakasuot ng hard hat, pero ang presensya nito ay tila pumuno pa rin sa buong silid. Napalunok si Amara, hinanda ang sarili sa anumang sasabihin nito. Pero hindi nagsalita si Rico. Sa halip, ang mga mata nito ay nagsimulang maglakbay sa loob ng kanyang maliit na talyer. Mula sa mga rolyo ng tela na nakaayos-ayon sa kulay, sa mga manikwin na suot ang kanyang mga likha, hanggang sa wedding gown na nakasabit sa isang sulok, nagniningning sa ilalim ng ilaw. Nakita ni Amara ang bahagyang pagkunot ng noo nito, hindi sa galit, kundi sa paraan ng isang taong sinusuri ang isang bagay na bago. Habang tinititigan nito ang kanyang mga gawa, napansin niyang unti-unting lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Nawala ang tigas. Nawala ang panghuhusga. Nandito ako para sa ipanimula ni Rico, pero natigil ito nang mapatingin sa kanya. Tila nawala ang anumang sasabihin nito. Bago pa man makasagot si Amara, biglang tumunog ang cellphone ni Rico. Sumimangot ito at sinagot ang tawag, ang boses ay iritado. Hello? Yes, I'm on my way. What? No, I can't be late for this meeting. The investors are already there. Okay, I'm leaving now. Nagmamadali itong nagpaalam sa kausap at isinuksok ang cellphone sa bulsa. Pero sa kanyang pagmamadali, sumabit ang gilid ng bulsa ng kanyang mamahaling vest sa hawakan ng pinto. Isang pamilyar na tunog ang narinig ni Amara. Ang tunog ng napupunit na tela. Shit, mura ni Rico, ang mukha ay nagpapakita ng purong panik. Tiningnan niya ang malaking punit sa gilid ng kanyang vest. Hindi maaari. Mayon pa. Napatingin ito sa paligid, gulong-gulo, at ang mga mata nito ay muling napadako kay Amara.
Sa isang iglap, ang aroganteng engineer ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking desperado. Ang kapangyarihan sa silid ay biglang nagbago. Miss, sabi nito, ang boses ay mas mahinahon na, may bahid ng hiya. Kailangan ko ng tulong mo. Tinaasan siya ng kilay ni Amara. Akala ko ba, ang mga taong tulad ko ay walang ginawa kundi manira, hindi niya napigilang sabi, may kaunting pait sa kanyang boses. Namula ang mukha ni Rico. Look, I'm sorry, okay. Mali ang mga sinabi ko kagabi. Pero kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Hindi ako pwedeng humarap sa mga investors na ganito ang itsura ko. Tinitigan ni Amara ang lalaki, pagkatapos ay ang sirang vest. Ang pride niya ay nagsasabing bahala ka sa buhay mo. Pero ang pagiging profesional niya, ang pagmamahal niya sa kanyang sining, ay nagsasabi ng iba. Huminga siya ng malalim. CJ. Akin na. Gumaan ang mukha ni Rico sa sobrang pasasalamat. Agad niyang hinubad ang vest at iniabot ito kay Amara. Umupo si Amara sa kanyang pwesto at sinuri ang sira. Mabilis ang kanyang mga kamay. Kumuha siya ng sinulid na kaparehong-kapareho ng kulay ng tela, isang maliit na karayom, at sinimulan ang pagtatahi. Tahimik lang si Rico na nakatayo sa tabi niya, pinapanood ang bawat galaw niya. Naramdaman ni Amara ang kanyang mga mata, pero hindi ito ang mapanuring tingin na inaasahan niya. Ito ay puno ng pagkamangha. Paano mo nagagawa yan? Tanong nito sa wakas, ang boses ay halos pabulong. Ang alin? Sagot ni Amara, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang tahi. Parang nawawala. Hindi mo makikita kung saan nagsimula at natapos. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Sekreto iyan ng mga mananahi. Kailangan mong itago ang mga tahi para magmukhang perpekto ang labas. Invisible stitching ang tawag dyan. Ilang minuto pa ng tahimik na pagtatrabaho at iniabot niya pabalik ang vest. Hinanap ni Rico ang punit pero hindi na niya ito makita. Tila hindi man lang ito nasira. Wow, sabi lang nito, paulit-ulit na tinitingnan ang damit. Hindi ako makapaniwala. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sinserong paghanga. Magkano? Wala, sagot ni Amara. Bayad mo na yan sa abala kagabi. Umiling si Rico. Hindi. Mali ako, Amara. Hinusgahan kita nang hindi kita kilala. Nakita kita kagabi habang nagtatrabaho ka. At ngayon naintindihan ko na. Humina ito ng malalim. I'm sorry. For everything. Ang paghingi nito ng tawad ay sinsero at naramdaman iyon ni Amara. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Tumango lang siya bilang sagot. Para makabawi, sabi ni Rico, isang maliit na ngiti na ngayon ang nasa kanyang mga labi. Hayaan mo akong ilibre ka ng dinner mamayang gabi. Bilang pasasalamat. At para na rin makapag-usap tayo ng maayos. Nag-alinlangan si Amara. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag, pero ang puso niya ay bumubulong ng bakit hindi. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ibang-iba sa halimaw na nakilala niya kagabi. Sige, mahina niyang sagot. Lumiwanag ang mukha ni Rico. Great. Susunduin kita mamayang alas 7. Pagkaalis ni Rico, naiwan si Amara na nakatayo, hawak ang isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Tumulog muli ang kampana sa pinto. Pumasok si Isabelle, may dalang supot ng pagkain at isang malapad na ngiti. Mars! Kamusta? Mukhang pagod ka ah. Okay lang, Mars. May tinapos lang. Napansin ni Isabel ang papalayong sasakyan ni Rico sa labas. Tumaas ang kilay nito at isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi mabasa ni Amara. Sino iyon, Mars? Mukhang importante, tanong nito, ang boses ay puno ng pagkausisa. Pakiramdam ni Rico ay bumalik siya sa pagiging teenager. Habang naghihintay sa labas ng isang restaurant na may tanawin ng Manila Bay, paulit-ulit niyang pinapagpagan ang kanyang damit na para bang may dumi itong hindi makita. Tiningnan niya ang kanyang relo sa ikalimang pagkakataon. 7:30. Late na ba siya? O baka hindi na ito darating? Ang isang Rico Santiago, isang head engineer na kayang magpatayo ng isang skyscraper mula sa lupa, ay hindi mapakali dahil lang sa isang dinner date. Nakakabaliw. At pagkatapos ay nakita niya ito.
Naglalakad si Amara papalapit sa kanya, suot ang isang simpleng itim na bestida na malinaw na siya mismo ang gumawa. Walang mamahaling alahas, walang makapal na makeup. Pero sa mata ni Rico, siya ang pinakamagandang babae sa buong Maynila. Ang paraan ng paghawi ng hangin sa kanyang buhok, ang kaba na baka sa kanyang mga mata, lahat ng iyon ay humatak sa kanya. Pasensya na, medyo na traffic, sabi ni Amara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Okay lang. Kararating ko lang din, pagsisinungaling ni Rico, na may ngiting hindi niya mapigilan. Tara. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Amara ng isang segundo bago ito tanggapin. Ang lambot ng kanyang palad ay nagpadala ng isang pamilyar, ngunit bagong kuryente sa buong katawan ni Rico. Ang restaurant ay perpekto. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay ay nagpinta sa langit ng mga kulay kahel at lila, isang backdrop na tila kinuha mula sa isang pelikula. Para kay Rico, nasanay sa kulay abo ng semento at sa asul ng mga blueprint, ang tanawin ay nakakapanibago. Lalo na't kasama niya si Amara. Sa simula, ang kanilang pag-uusap ay mabagal at maingat, puno ng mga formal na tanong. Pero habang tumatagal, unti-unti silang naging komportable. Alam mo, sabi ni Rico, habang pinapanood ang mga barko sa malayo. Ang paggawa ng gusali ay parang pagtatahi rin pala. Napakunot ang noo ni Amara. Paano mo nasabi? Kailangan mo ng disenyo ng isang blueprint. Kailangan mong sukatin lahat ng tama. Isang maling kalkulasyon, isang maling tahi, at ang buong istruktura ay maaaring masira, paliwanag niya. Nakikita ko yun sa mga gawa mo. Ang bawat piraso ay may layunin. Ang bawat tahi ay may plano. Hindi lang basta tela at sinulid. May siyensya sa likod nito. May sining. Nakita ni Rico ang pagliwanag sa mga mata ni Amara. Iyon ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanyang trabaho sa ganoong paraan, hindi bilang isang simpleng hanap buhay, kundi bilang isang disiplina. Ikaw rin, sagot ni Amara, ang ngiti ay abot sa kanyang mga mata. Akala ko noon, ang pagiging engineer ay tungkol lang sa mga numero at bakal. Pero kapag tinitingnan ko ang mga gusali mo, lalo na yung mga bago sa ESC may ritmo. May disenyo. Parang isang malaking iskultura na tumutusok sa langit. Ngayon, si Rico naman ang natigilan. Walang sinuman, kahit ang kanyang ina, ang naglarawan sa kanyang trabaho sa ganoong paraan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakakaintindi hindi lang sa kanyang ginagawa, kundi sa kung sino siya. Ang gabi ay lumalim. Ang kanilang mga kwento ay dumaloy na parang alak, tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa kanila. Nalaman niyang mahilig pala ito sa maasim na sinigang at sa mga lumang kanta ni Sharon Cuneta. Nalaman nito na sa kabila ng kanyang matigas na itsura, takot pala siya sa butiki. Tumawa sila ng malakas, at sa bawat halakhak, gumuho ang mga pader na nakapagitan sa kanila. Nang ihatid niya si Amara pabalik sa talyer nito, ang sasakyan ay puno ng isang komportableng katahimikan. Bago bumaba si Amara, humarap ito sa kanya. Rico, salamat dito. Ako dapat ang magpasalamat, Amara. May kinuha si Amara mula sa kanyang maliit na bag, isang puting panyo, maingat na nakatupi. Iniabot niya ito kay Rico. Para sa'yo, sabi niya. Binuklat ni Rico ang panyo. Sa isang sulok nito, may isang letrang E na perpektong ibinorda gamit ang isang asul na sinulid. Simple lang ito, pero para kay Rico, mas mahalaga pa ito kaysa sa pinakamahal na relos. Isang bagay na gawa ng kanyang mga kamay. Isang piraso niya na maari niyang hawakan. Amara, ito Wala siyang masabi. Para maalala mo na hindi lahat ng mananahi ay maninira, birong sabi ni Amara, pero mailambing sa kanyang boses. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito sa pisngi. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Pagkatapos ng ilang segundo na tila tumigil ang mundo, bumaba na ito ng sasakyan na may ngiti sa labi. Naiwan si Rico sa loob ng sasakyan, nakangiti mag-isa na parang baliw. Hawak niya ang panyo, ang amoy ng tela at ng pabango ni Amara ay tila naiwan doon. Ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay magaan at masaya. Habang papaalis siya sa lugar na iyon, isang pamilyar na tao ang kanyang namataan sa gilid ng kalsada, nakasuot ng jogging pants at tila nagpapahinga sa pagtakbo. Si Isabel. Ibinaba ni Rico ang bintana ng sasakyan. Isabel? Anong ginagawa mo rito? Oh, Rico.
Nagjo-jogging lang, sabi nito, humihingal na kunwari. Tumingin ito sa direksyon ng talyer ni Amara. Hinatid mo si Mars. Kayo na ba? Tanong nito, ang ngiti ay tila totoong totoo. Hindi nag-dinner lang kami, sagot ni Rico, medyo nahihiya. Naku, ang swerte naman ni Amara sa'yo, sabi ni Isabelle, ang tono ay puno ng paghanga. Mabait, gwapo, at matagumpay. Sana lang talaga, maayos na niya ang mga problema niya. Napakunot ang noo ni Rico. Anong problema? Ha? Ay, wala, mabilis na sabi ni Isabel na tila nadulas. Wala yon. Alam mo na, mga problema sa pera. Medyo gipit kasi siya ngayon. Sana lang hindi isipin ng ibang tao na ginagamit ka lang niya para makalusot. Alam mo naman ang mga tao, mapanghusga. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga salita ni Isabel, kahit na sinabi sa paraang puno ng pag-aalala, ay tumama kay Rico na parang maliliit na karayom. Hindi ganoong klase ng tao si Amara, mabilis niyang sagot, medyo depensibo. Alam ko. Siyempre, alam ko. Best friend ko kaya yun, sabi ni Isabel, tumatawa. Sinasabi ko lang. Hay, sige na, Rico, pawis na ako. Ingat ka sa pag-drive. Kumaway ito at nagpatuloy sa pagtakbo, iniwan si Rico na nakatulala sa loob ng kanyang sasakyan. Pinagmasdan niya ang panyong hawak niya, ang simbolo ng kanilang gabi. Ang init at saya na naramdaman niya kanina ay naroon pa rin, pero ngayon may kasama na itong bahagyang lamig. Isang maliit na anino ng pagdududa na ibinulong ng isang nag-aalalang kaibigan. Ang isinulid ng pangarap ay tila mas naging maliwanag ngayong umaga. Kahit ang pamilyar na amoy ng tela at sinulid ay tila mas mabango. Para kay Amara, ang buong mundo ay nagbago ng kulay. Hawak niya ang kanyang cellphone, binabasa sa ika-10 beses ang text message na natanggap niya kaninang umaga. Good morning. I'm still thinking about last night. And your smile. Isang simpleng mensahe mula kay Rico, pero nagdulot ito ng isang ngiti sa kanyang labi na hindi maalis-alis. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang pisngi, naaalala ang init ng halik nito. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito, isang halo ng kaba, saya, at pag-asa. Pakiramdam niya ay kaya niyang tahiin ang kahit anong damit, harapin ang kahit anong problema. Tumunog ang kampana sa kanyang pinto. Inangat niya ang kanyang ulo, inaasahan na baka isa sa kanyang mga suki. Pero hindi isang suki ang pumasok. Isang babae na may edad na, marahil nasa mga 50, ang tumayo sa may pintuan. Ang kanyang damit ay simple ngunit halatang mamahalin. Ang kanyang bag ay isang kilalang brand na nakikita lang ni Amara sa mga magasin. Bawat galaw niya ay may bigat at otoridad, at ang paraan ng pagtingin niya sa paligid ng maliit na talyer ay tila sinusuri ang isang bagay na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Good morning, bati ni Amara, pinipilit ngumiti kahit na bigla siyang nakaramdam ng kaba. Ano po ang maipaglilingkod ko? Hindi agad sumagot ang babae. Naglakad dito papasok, ang takong ng kanyang sapatos ay marahang tumutunog sa sementadong sahig. Hinaplos nito ang tela ng wedding gown na ginagawa ni Amara, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. So this is your little shop, sabi ng babae, ang boses ay kalmado ngunit malamig. It's quaint. May kung anong tumusok sa dibdib ni Amara. Salamat po. Sinulid ng pangarap po ang pangalan. Tumango ang babae pagkatapos ay humarap sa kanya. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito. I'm Elvira Santiago. Rico's mother. Parang may isang baldeng nagyelong tubig ang ibinuhos kay Amara. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ito ang ina ni Rico. Ang Donna Elvira. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Magandang umaga po, sabi ni Amara, ang boses ay halos pabulong. Naramdaman niyang nanliit siya sa ilalim ng tingin nito. Amara, right? Tanong ni Donna Elvira. I'm sure you're a nice girl. But I'm a very direct person, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong lumalabas kayo ng anak ko. Hindi ito tanong. Isa itong pahayag. Kailangan mong maintindihan, pagpapatuloy nito, humahakbang palapit. Ang anak ko ay may kinabukasan. Isang napaka-importanteng kinabukasan. He is destined for great things. Hindi siya pwedeng maabala ng mga pansamantalang aliw. Ang mga salitang pansamantalang aliw ay tumama kay Amara na parang sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi.
Ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging abo. Mahal ko po ang trabaho ko, sabi ni Amara, sinisikap ipagtanggol ang sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Marangal po ito. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Donna Elvira. Hindi ko sinasabing hindi, Hija. Pero magpakatotoo tayo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang mananahi. Anong maibibigay mo sa isang Rico Santiago? Ang mundo ninyo ay magkaiba. Hanggang kailan mo akalain na magtatagal ang isang bagay na walang patutunguhan? Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Amara, lalo na sa kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang pagkatao, ang kanyang propesyon. Ang lahat ng kanyang insecurities ay biglang lumabas. Umalis ka na habang maaga pa, payo ni Donna Elvira, ang boses ay tila isang huling hatol. Para hindi ka na masaktan. At para hindi na maabala ang anak ko. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palabas, kasing elegante ng pagpasok niya, iniwan si Amara na nakatayo, wasak ang puso at puno ng kahihiyan. Napasandal si Amara sa kanyang mesa, ang mga tuhod ay nanginginig. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa telang ginagawa niya, sinundan ng isa pa. Biglang tumunog muli ang kampana. Pumasok si Isabel na may dalang ngiti. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Amara, agad itong nawala. Mars! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Isabel, agad na lumapit at niyakap siya. Sa yakap ng kaibigan, lalong bumuhos ang luha ni Amara. Humagulgol siya, isinalaysay ang lahat ng nangyari, ang bawat masasakit na salitang sinabi ni Donna Elvira. Hinigpitan ni Isabel ang yakap. Yale, tahan na, Mars. Walang hiya ang matandang yun. Huwag mo siyang pakinggan. Pero pagkatapos ng ilang sandali, habang hinahaplos ni Isabelle ang kanyang likod, nagsalita itong muli, ang boses ay malumanay at tila puno ng karunungan. Pero, Mars, naintindihan ko kung bakit ka nasasaktan. Mahirap talaga ang sitwasyon mo, bulong nito. Minsan, hindi sapat ang pag-ibig para malagpasan ang agwat lalo na kung ganyan ang pamilya. Humiwalay sa yakap si Amara at tumingin sa kaibigan, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Kailangan mong maging sobrang tatag para labanan yan, pagpapatuloy ni Isabelle, hinahawakan ang kanyang mga kamay. O kailangan mong malaman kung kailan ka dapat bumitaw. Para na rin sa sarili mo. Ang mga salita ni Isabelle, na dapat sana'y maging aliw, ay tila lalong nagpabigat sa dibdib ni Amara. Ipinahihiwatig nitong tama si Donna Elvira. Nakizas, wala talagang pag-asa. Nang makaalis na si Isabelle, naiwan si Amara sa katahimikan ng kanyang talyer, mas lalo pang nalilito at nasasaktan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Rico Santiago calling. Nakatitig siya sa pangalan. Ang pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa kaninang umaga. Ang pangalan ng anak ng babaeng dumurog sa kanyang puso kanina lang. Nanginginig niyang pinindot ang pulang buton. Ibinaba niya ang tawag. Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaan ang sarili na malunod sa kadiliman. Hindi niya kayang harapin si Rico. Hindi niya kayang marinig ang boses nito. Dahil sa sandaling ito, ang kahihiyan ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig. Maghapon nang hindi mapakali si Rico. Ang pakiramdam ng saya na iniwan ng kanilang dinner date ay unti-unting napapalitan ng pag-aalala. Kanina pa siyang tumatawag at nagte-text kay Amara, pero kahit isang sagot ay wala siyang natanggap. Ang huling mensahe niya, ang good morning na puno ng kilig, ay tila nabitin sa hangin, hindi nasuklian. Baka busy lang, sabi niya sa sarili, habang nakatitig sa kanyang cellphone. Marami siyang ginagawa. Pero may isang bahagi sa kanya ang hindi naniniwala. Ang biglaang pananahimik nito ay hindi normal. Pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos ng pagbabahagi nila ng mga sikreto at tawa, hindi tama ang katahimikang ito. Ang mga salita ni Isabel ay bumalik sa kanyang isipan, medyo gipit kasi siya ngayon. At ang mas masakit, ang mga salita ng kanyang ina, isang pansamantalang aliw. Pinilit niyang iwaksi ang mga ito. Hindi. Nagtitiwala siya kay Amara. Nang hindi na niya matiis ang pag-aalala, nagdesisyon siya. Kailangan niya itong makita. Dapit hapon na nang marating niya ang pamilyar na kalye ng Quiapo. Mula sa kanyang sasakyan, nakita niyang bukas pa ang ilaw sa sinulid ng pangarap. Nakahinga siya ng maluwag. Okay lang siya.
Naglakad siya papalapit sa talyer, handa nang kumatok, nang bigla siyang mapahinto. May mga boses siyang naririnig mula sa loob. Isang boses ng lalaki, magaspang at galit. Palagi na lang yan ang sinasabi mo, Amara. Sa susunod na linggo. Sa susunod na buwan. Kailan ba darating niyang susunod na yan? Nagtago si Rico sa gilid ng pinto, sa isang madilim na sulok kung saan hindi siya makikita. Nakadikit ang kanyang tenga sa dingding, pinakikinggan ang usapan sa loob. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bigyan niyo pa po ako ng 1 linggo, Mang Berto. Parating na po yung bayad sa malaking proyekto ko, narinig niyang sagot ni Amara, ang boses ay nanginginig at puno ng pakiusap. 1 linggo? Tignan natin kung aabot ka pa ng 1 linggo, sigaw ng lalaki. Kapag hindi ka nagbayad sa Biyernes, alam mo na ang mangyayari. Lahat ng makina mo dito, lahat ng yan, kukunin ko. Titignan ko kung anong itatahi mo, mga daliri mo na lang siguro. Kasunod noon ay ang malakas na kalabog ng pinto. Lumabas ang isang lalaking may malaking katawan at itsurang siga, masama ang tingin. Naglakad dito palayo, habang si Rico ay nanatiling nakatago, naninigas sa kanyang kinatatayuan. Utang. May utang si Amara. At hindi lang simpleng utang. Ito ay utang sa isang taong mukhang kayang gawin ang banta nito. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang kanyang pag-aalala. Ang kanyang pag-iwas. Ang sinabi ni Isabel. Naramdaman ni Rico na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang pumasok, yakapin si Amara, at sabihin tutulungan niya ito. Pero may pumipigil sa kanya. Ang pride. O ang maliit na laso ng pagdududa na nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Bago pa man siya makagalaw, tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabel. Rico. Nasaan ka? Nasa isi ako, may inasikaso lang. Gusto mo magkape? Nandito ako sa Quiapo, mahina niyang sagot, ang isip ay gulong-gulo. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Pupuntahan mo si Amara. May pag-aalala sa boses ni Isabel. Magkita tayo. May mahalaga akong kailangang sabihin sa'yo. Tungkol kay Amara. Pumayag si Rico. Kailangan niya ng paliwanag. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop, ilang kanto lang mula sa talyer ni Amara. Umupo si Isabel sa harap niya, ang mukha ay puno ng pagkabalisa. Rico, alam kong hindi ko dapat to ginagawa, pero kaibigan kita at nag-aalala ako sa'yo, panimula nito, ang mga mata ay seryoso. Alam kong may gusto ka kay Amara, pero... Pero ano, Isabel? Diretsuhin mo na ako. Huminga ng malalim si Isabel na para bang nag-ipon ng lakas ng loob. Malaki ang utang ni Amara. Sa isang loan shark. Matagal na niyang problema yan. Sinubukan ko siyang tulungan pero ayaw niyang magpatulong. Masyado siyang proud. Tumango si Rico. Narinig ko. Kanina lang. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Narinig mo? Oh my God. Kaya siguro siya umiiwas sa'yo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng awa. Rico, ayokong isipin mo to, pero ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit bigla siyang naging mabait sa'yo pagkatapos niyong mag-away? Isa kang successful na engineer. Malaki ang maitutulong mo sa kanya. Bawat salita ni Isabel ay tila isang patak ng asido sa sugat na unti-unting nabubuo sa puso ni Rico. Ang blueprint na sinira niya. Ang vest na tinahi niya. Ang dinner. Ang panyo. Lahat ba yon ay may kapalit? Hindi. Umiling si Rico, pero ang boses niya ay walang kapanatagan. Hindi siya ganoong klase ng tao. Sana nga, malungkot na sabi ni Isabel. Pero desperado na siya, Rico. At ang mga desperadong tao, nakakagawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Kahit ang nanay mo, di ba? Baka may punto rin siya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Rico sa talyer ni Amara. This time, kumatok siya. Binuksan ni Amara ang pinto. Ang mukha niya ay namumutla at ang mga mata ay halatang galing sa pag-iyak. Nang makita siya nito, isang halo ng gulat, sakit, at hiya ang dumaan sa kanyang mukha. Rico, sabi niya. Kailangan nating mag-usap, Amara, sabi ni Rico, ang boses ay walang emosyon. Pumasok siya sa loob. Hinawakan niya ang mga kamay nito. May problema ka ba? Tanong niya. May utang ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo.
Napayuko si Amara, hindi makatingin sa kanya. Hindi mo iyan problema. Pero nag-aalala ako sa'yo, sabi ni Rico. Amara, tutulungan kita. Magkano ba yan? Babayaran ko. Inangat ni Amara ang kanyang ulo. Ngunit sa halip na pasasalamat, nakita ni Rico ang sakit sa mga mata nito. Ang kanyang alok, na sa tingin niya ay isang kilos ng pagmamahal, ay tila isang insulto sa kanya. Ano yan, Rico? Bayad, tanong ni Amara, ang boses ay basag. Bayad para saan? Sa dinner? Sa panyo? Yan ba ang tingin mo sa akin? Isang babaeng naghahanap ng mayamang sasagip sa kanya. Hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero yan ang sinasabi mo, sigaw ni Amara, ang mga luha ay muling tumulo. Ang kanyang pride, na dinurog na ni Donna Elvira kanina, ay muling tinapakan. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kung yan lang ang tingin mo sa akin, kung sa tingin mo isa lang akong proyekto na kailangan mong ayusin, kung isa lang akong utang na kailangan mong bayaran, mabuti pang ang tapusin na natin to. Hinigit niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Rico. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay puno ng pinalidad. Tumalikod siya at pumasok sa maliit na silid sa likod ng talyer, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng sinulid ng pangarap, napapaligiran ng mga obra ni Amara, pero ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng pagdududa at ang sakit ng mga salitang binitiwan nito. Ang katahimikan na bumalot sa sinulid ng pangarap, pagkaalis ni Rico ay mas masakit kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakatayo si Amara sa gitna ng kanyang talyer, ang lugar na dati niyang paraiso na ngayon ay tila isang hawla. Ang bawat sinulid, bawat tela, bawat manikwin ay tila nanunumbat. Wasak. Ito ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Wasak ang kanyang puso, dinurog ng pag-aakalang nahanap na niya ang isang taong nakakaintindi sa kanya, para lang malaman na ang tingin pala nito sa kanya ay isang problema na kailangang solusyonan ng pera. Wasak ang kanyang pride, tinapakan ng ina nito at nayon ng lalaking minamahal niya. Wasak ang kanyang pag-asa, dahil ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya, ang lalaking kanyang minamahal at ang kanyang matalik na kaibigan, ay tila iisa ang sinasabi na hindi siya sapat. Umupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang umiyak pero wala nang luhang lumalabas. Tuyo na. Ang natira na lang ay isang malalim na sakit sa kanyang dibdib, isang bigat na halos hindi niya kayang buhatin. Sa isang sulok ng kanyang mesa, nakita niya ang puting panyo na may bordang yay. Ang panyong ginamit ni Rico para punasan ang pawis niya noong nag-aayos ito ng nasirang ilaw sa kanyang talyer, ilang araw lang ang nakalipas. Kinuha niya ito. Dinala sa kanyang ilong. Ang amoy ni Rico ay naroon pa rin. At sa halip na magdulot ng aliw, lalo lang nitong sinugatan ang kanyang puso. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, madilim na panaginip. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag at text ni Rico. Hindi rin siya lumalabas ng kanyang talyer. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng kanyang makinang panahi at ang mga multo ng masasakit na alaala. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabel. Mars, kumain ka na ba? Dadaan ako dyan, may dala akong lugaw, sabi nito sa kabilang linya. Hindi na naghintay ng sagot si Isabel. Pagkalipas ng ilang minuto, nandoon na ito, may dalang mainit na pagkain at isang payong. Ano ka ba, Amara? Tignan mo ang sarili mo. Nagmumukha ka ng multo, sabi ni Isabel, pinupunasan ang buhok ni Amara na nabasa ng kaunting ambon. Inilapag nito ang pagkain sa mesa. Pinilit siyang pakainin. Habang kumakain si Amara, tahimik lang na nakatingin si Isabel. Nag-usap kami ni Rico, sabi nito sa wakas. Napahinto sa pagsubo si Amara. Tumingin siya sa kaibigan. Nag-aalala siya sa'yo, pagpapatuloy ni Isabel. Pero galit din siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw mong magpatulong. Masyado ka raw kasing mataas, Amara. Masyadong proud. Muling tumusok ang mga salita sa puso ni Amara. Kahit ang kaibigan niya ay hindi siya maintindihan. Hindi yun pride, Isabel, mahina niyang sagot. Respeto sa sarili yon. Ayokong maging kawanggawa. Pero minsan, kailangan nating isantabi yang pride na yan para mabuhay, giit ni Isabel. Paano mo babayaran si Mang Berto?
Paano mo isasalba ang shop mo? Napayuko si Amara. Wala siyang maisagot. Bigla siyang may naalala. Ang isang maliit na pag-asa na kanyang pinanghahawakan. May paraan, sabi niya, biglang nabuhayan ng loob. Ang local trade fair. Sa susunod na linggo na yon. Kung makakagawa ako ng isang maliit na koleksyon, kung maibebenta ko, yun baka sakaling makabayad ako kay Mang Berto. Baka sakaling masalba ko pa to. Tumingin si Isabel sa kanya, ang mga mata nito ay hindi mabasa. Isang koleksyon. Sa loob ng isang linggo. Kaya mo ba yun, Mars? Kakayanin ko, sabi ni Amara, ang boses ay puno na ng determinasyon. Kailangan kong kayanin. At ginawa niya. Sa sumunod na mga araw, ang isinulid ng pangarap ay naging isang pugad ng paglikha. Ang sakit at pait na nararamdaman niya ay ibinuhos niya sa kanyang trabaho. Ang bawat gupit ng gunting, ang bawat tahi ng makina, ay naging paraan niya upang ilabas ang kanyang galit at pagkadismaya. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain ng maayos. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay kape at ang desperadong pagnanais na patunayan sa kanilang lahat, kay Donna Elvira, kay Rico, at sa buong mundo na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. 5 piraso. Isang maliit na koleksyon ng mga bestida na gawa sa mga retasong tela na kanyang tinipon. Bawat isa ay kakaiba, isang testamento sa kanyang pagkamalikhain. Ito na ang kanyang huling baraha. Dumating ang araw ng trade fair. Maaga siyang gumising. Maingat niyang isinabit ang 5 bestida sa isang rack, handa ng dalhin. Pinagmasdan niya ang mga ito. Ang bunga ng kanyang pawis, dugo, at luha. Bago umalis, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa isa sa mga damit. Isang maliit na mansa na tila basa. Hinawakan niya ito. Walang kulay, pero may kakaibang amoy. Amoy kemikal. Hindi niya ito pinansin. Baka natuluan lang ng tubig. Dinala niya ang rack sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, isang bangungot ang naganap. Ang mga mansa na kanina'y walang kulay ay unti-unting nagbago. Naging kulay kalawang. Kumalat ito sa tela, sinisira ang disenyo, ginagawang basahan ang kanyang mga obra maestra. Lahat ng 5 bestida, lahat ay may malalaking, nakakadiring mansa. Nabitawan ni Amara ang rack. Ang mga damit ay bumagsak sa semento. Nakatitig siya sa mga ito, hindi makapaniwala. Sabotahe. May sumabotahe sa kanya. Pero sino? At paano? Unti-unti, lumuhod siya sa tabi ng kanyang mga sirang pangarap, ang kanyang isip ay blanko. Ang huling sinulid ng kanyang pag-asa ay naputol na. Ang bawat araw na lumilipas na walang Amara ay isang parusa para kay Rico. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay matagal nang napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang itsura ng mukha ni Amara nang sabihin niyang babayaran niya ang utang nito, ang sakit, ang kahihiyan. Yan ba ang tingin mo sa akin? Isang babaeng naghahanap ng mayamang sasagip sa kanya? Hindi. Hinding-hindi iyon ang tingin niya kay Amara. Pero iyon ang lumabas sa bibig niya. Dahil sa pagkalito. Dahil sa pagdududa na itinanim sa kanya. Sinubukan niyang puntahan ito ulit pero laging sarado ang talyer. Ang mga tawag niya ay hindi sinasagot. Ang mga mensahe niya ay hindi binabasa. Tila nagtayo si Amara ng isang pader na mas matibay pa sa alinmang pader na kaya niyang idisenyo. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kondo unit, binuksan niya ang kanyang wallet. Nandoon pa rin ang puting panyo na may bordang yay. Kinuha niya ito at tinitigan. Isang simbolo ng gabing iyon na puno ng pag-asa. Isang simbolo ng lahat ng nasira niya. Anak, you look terrible, puna ni Donna Elvira isang weekend nang bisitahin siya nito. Is it about that girl? Hindi sumagot si Rico, nakatingin lang sa bintana ng kanyang opisina. Rico, I told you, malumanay na sabi ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang likod. She's not one of us. Masasaktan ka lang. It's for the best now, you can focus on what's important. Ang proyekto mo. Ang kinabukasan mo. Tumango lang si Rico, pagod nang makipagtalo. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, si Isabelle ang laging nariyan. Bigla na lang siyang magpapadala ng lunch sa opisina ni Rico. Tatawag para lang mangumusta. Minsan, dadaan ito para lang makipagkwentuhan. Kumusta ka na? Tanong nito isang hapon habang nagkakape sila.
Si Amara hindi pa rin lumalabas ng shop niya. Nag-aalala na ako. Nagkukulong lang siya. Masyado niyang dinamdam ang nangyari sa inyo. Naramdaman ni Rico ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Kasalanan ko. Hindi lang ikaw, Rico, sabi ni Isabel, hinawakan ang kanyang braso. Masyado lang talagang komplikado ang lahat. Siguro kailangan niyo lang pareho ng espasyo. Gumaan ang pakiramdam ni Rico sa pakikipag-usap kay Isabel. Siya lang ang tanging taong tila nakakaintindi sa sitwasyon. Siya lang ang tanging tulay niya kay Amara, kahit na sa mga kwento lang. Isang gabi, inimbitahan siya ng kanyang ina sa isang dinner party para sa mga investors ng proyekto. Pilit siyang sumama. Sa party, nandoon din si Isabel, suot ang isang eleganteng pulang bestida. Siya pala ang kasama ng isa sa mga pinsan ni Rico. Small world, isn't it? Sabi ni Donna Elvira, na may makahulugang ngiti, habang ipinakikilala si Isabel sa mga kasamahan nito. Si Isabel ay mula sa isang mabuting pamilya. Maganda, matalino, bagay na bagay sa isang lalaking tulad mo, Rico. Naramdaman ni Rico ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. Isang malinaw na paghahambing. Isang malinaw na mensahe. Sa kalagitnaan ng party, biglang napasigaw si Isabel. Aray! Napalingon ang lahat. Nakaupo si Isabel sa isang silya, hawak ang kanyang paa. Naku, naspray yata ako. Ang taas kasi ng sapatos ko. Agad na lumapit si Rico. Bilang isang gentleman, inalok niya itong tulungan. Kaya mo bang tumayo? Tanong niya. Hindi yata, sabi ni Isabel, ang mukha ay nagpapakita ng sakit. Sorry, Rico, ang abala ko. Pwede mo ba akong ihatid sa sasakyan ko? Tatawag na lang ako ng driver. Walang pag-aalinlangan, inalalayan ni Rico si Isabel. Ipinulupot nito ang braso sa kanyang balikat para suportahan ang sarili. Habang naglalakad sila palabas ng venue, dahan-dahang isinandal ni Isabelle ang kanyang ulo sa balikat ni Rico, na parabang pagod na pagod. Salamat talaga, Rico, bulong nito. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang eksena ay tila perpekto. Isang magandang babae, nasaktan, inaalalayan ng isang maginoong lalaki. Maraming mga mata ang nakatingin, kabilang na ang mga mata ng kanyang ina na puno ng pag-apruba. Pero hindi alam ni Rico, may isa pang pares ng mga mata ang nakakita sa kanila. Isang waiter, na pinsan ng isa sa mga suki ni Amara, ang nagkataong nandoon. Sa pag-akalang niloloko ni Rico si Amara, kinuha nito ang kanyang cellphone. Kinuhanan niya ng litrato ang eksena, si Rico, maingat na inaalalayan si Isabel papasok sa isang mamahaling sasakyan. Ang ulo ng babae ay nakasandal sa kanyang balikat sa isang paraan na napaka-intimate. Isang click lang, at ang litratong iyon, kasama ang isang maikling mensahe, Mars, tingnan mo to, nakita ko sa party. Si Rico at si Isabel ay ipinadala. Ang litratong iyon ay tumawid sa kalawakan ng syudad, patungo sa isang maliit na talyer sa Quiapo, kung saan ang isang babae ay kasalukuyan ng nasa dulo ng kanyang pag-asa. Ang tunog ng isang text message ay tila isang pagsabog sa loob ng nakabibinging katahimikan ng isinulid ng pangarap. Kanina pa nakaupo si Amara sa sahig, napapaligiran ng mga sirang bestida. Ang mga mansa ay tuyo na, parang mga peklat sa telang minsan niyang pinaglaanan ng lahat. Ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang puso ay manhid. Wala na siyang maramdaman. Pinulot niya ang kanyang cellphone, hindi dahil sa interes, kundi dahil sa ugali. Binuksan niya ang mensahe. At doon, ang manhid niyang puso ay biglang dinurog sa 1,000 piraso. Ang litrato. Si Rico. At si Isabel. Ang paraan ng pag-alalay ni Rico kay Isabel. Ang pagsandal ng ulo nito sa kanyang balikat. Ang kanilang itsura, isang perpektong pares sa ilalim ng mga ilaw ng isang mamahaling lugar. Si Rico, ang lalaking nagsabing nag-aalala sa kanya. At si Isabel, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong dapat sana'y karamay niya sa kanyang pagdurusa. Magkasama sila. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara, isang tawang walang saya, walang buhay. Isang tawa na puno ng pait. Kaya pala ito ang laging sinasabi ni Isabel. Na hindi sila bagay. Na kailangan niyang bumitaw. Dahil habang pinapayuhan siya nito, habang niyayakap siya nito, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, inaahas na pala siya nito. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi kaysa sa lahat. Mas masakit kaysa sa mga salita ni Donna Elvira. Mas masakit kaysa sa pagdududa ni Rico.
Dahil ito ay galing sa taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Nakatitig siya sa litrato, ang kanyang paningin ay lumalabo. Ngayon, naintindihan na niya. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Mang Berto, kasama ang dalawang lalaking malalaki ang katawan. Ang mukha nito ay madilim, walang bakas ng awa. Biyernes na, Amara, sabi nito, ang boses ay malamig. Nasaan na ang bayad ko? Napatingin si Amara sa kanya, ang mga mata ay walang buhay. Wala siyang maisagot. Wala, sabi ni Mang Berto, tumatawa. Sabi ko na nga ba? Sige na, mga bata. Kunin niyo na ang dapat kunin. Nagsimulang kumilos ang dalawang lalaki. Ang unang kinuha ay ang kanyang pinakapaboritong makinang panahi, isang lumang singer na minana pa niya sa kanyang lola. Ang tunog ng pagdrag nito sa sahig ay tila pumupunit sa kaluluwa ni Amara. Huwag. Huwag yan, sigaw niya, sinusubukang tumayo pero ang kanyang mga binti ay walang lakas. Binuhat nila ang isa pang makina. Ang overlocker. Ang mannequin. Ang mga rolyo ng tela. Isa-isang kinuha ang mga bagay na bumubuo sa kanyang mundo, sa kanyang pangarap. Ang bawat piraso na nawawala ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na inaalis. Nakatayo lang si Mang Berto sa isang tabi, naninigarilyo, pinapanood ang lahat. Sinabi ko sa iyo, Amara. Sa mundong ito, walang lugar ang mga pangarap lang. Pera ang nagpapatakbo sa lahat. Pagkaalis nila, ang isinulid ng pangarap ay isa ng kalansay. Wala nang mga makina. Wala nang tela. Wala nang mga damit. Ang natira na lang ay mga retaso sa sahig, mga gunting, at isang babaeng wasak na wasak. Naupo si Amara sa gitna ng kawalan. Ang kanyang tindahan ay walang laman. Ang kanyang puso ay walang laman. Ang kanyang buhay ay walang laman. Wala na siyang iyakan. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang aasahan. Ito na ang dulo. Ito na ang pagbagsak. Sa kanyang pagkakaupo sa sahig, napadako ang kanyang kamay sa isa sa mga sirang bestida. Hinaplos niya ang magaspang na mansa. At sa gitna ng kanyang paghihirap, may isang bagay siyang naamoy. Isang pamilyar na amoy na nakatago sa ilalim ng amoy ng kemikal. Amoy ng pabango. Ang pabango ni Isabel. Ang pabango na suot nito noong dinalhan siya ng lugaw. Ang pabango na laging suot nito. Napatigil si Amara. Ang kanyang paghina ay huminto. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-uusisa ni Isabel noong unang beses niyang makita si Rico. Ang pag-aalala nito. Ang mga payo nito na bumitaw na siya. Ang pagbisita nito noong gabi bago masira ang kanyang mga gawa. Hindi kaya siya ang may gawa nito. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa walang lamang espasyo, sa mga retasong nakakalat. Pagkatapos, tumingin siyang muli sa litrato sa kanyang cellphone, kay Rico at Isabel na magkasama. Ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang maliit na kislap. Hindi kislap ng saya o ng pag-asa. Ito ay kislap ng galit. Isang malamig at tahimik na galit. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang bagay ang nabuhay sa loob niya. Hindi na ito ang Amara na laging umiiyak. Hindi na ito ang Amara na laging nagpaparaya. Sa kaibuturan ng kanyang durog na puso, isang bagong Amara ang isinilang. Isang Amara na handa ng lumaban. Hindi na umiyak si Amara. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig na kalinawan. Ang sakit ay naging lakas. Tumayo siya mula sa sahig, ang bawat galaw ay may bagong bigat, may bagong layunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng dalawang magkaibang mensahe. Ang una, para kay Rico, kailangan nating mag-usap. Hihintayin kita sa shop. Ngayon na. Ang pangalawa, para kay Isabel, Mars, kailangan ko ng tulong mo. Emergency. Punta ka dito sa shop ngayon din. Pagkatapos ay naghintay siya. Umupo siya sa nag-iisang upuan na natira sa kanyang talyer, sa gitna ng kawalan, na parang isang reyna sa kanyang wasak na kaharian. Unang dumating si Isabel, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Mars! Anong nangyari? Bakit wala na ang mga gamit mo? Si Mang Berto ba? Hindi sumagot si Amara. Tinitigan niya lang ang kanyang kaibigan, pinagmamasdan ang bawat galaw, ang bawat ekspresyon. Mars, kinakabahan ako sa'yo.
Magsalita ka, sabi ni Isabel, lalapit sana para hawakan siya. Huwag mo akong hawakan, sabi ni Amara, ang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Isabel. Amara, anong problema? Sakto namang pumasok si Rico. Ang mukha niya ay puno ng pag-asa nang makita si Amara, pero naglaho ito nang makita niya si Isabel at ang tensyon sa loob ng silid. Amara, anong nangyari dito? Tanong ni Rico, tinitingnan ang walang lamang talyer. Mabutit nandito na kayong dalawa, sabi ni Amara, tumatayo. Mayroon lang akong ilang katanungan. Humarap siya kay Isabel. Noong gabi bago ang trade fair, dumaan ka dito. Dinalhan mo ako ng lugaw. Naalala mo? Tumango si Isabel, halatang naguguluhan. Bakit? Suot mo ang pabango mo noon, di ba? Pagpapatuloy ni Amara. Yung pabango na laging amoy bulaklak. Yung pabango na binigay ko pa sa'yo noong birthday mo. Nagsimulang mamutla si Isabel. Hindi ko maintindihan kung saan papunta to. Kinuha ni Amara ang isa sa mga sirang bestida mula sa sahig. Iniabot niya ito kay Isabel. Amuyin mo. Bukod sa amoy ng kemikal na sumira dito, may isa pang amoy. Isang amoy na napakapamilyar sa akin. Napaatras si Isabel na para bang isang ahas ang iniabot sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo, Amara? Nababaliw ka na ba? Hindi, kalmadong sagot ni Amara. Ngayon lang ako naging malinaw. Ngayon lang ako nagising. Humarap siya kay Rico. At ikaw, Rico. Naaalala mo ba noong unang beses nating magkita? Noong natapunan kita ng kape. Tumango si Rico, nalilito. Sino ang nagsabi sa'yo na ako ang pasimuno ng protesta? Sino ang nagtanim ng ideya sa isip mo na isa akong magulong tao? Napaisip si Rico. Si Mang Fred, ang supervisor ko. May nagsabi lang daw sa kanya. At sino ang nagsabi kay Mang Fred? Tanong ni Amara, ang mga mata ay bumalik kay Isabel. Isang babaeng nag-aalala sa kapakanan ng komunidad. Isang concerned citizen na malapit lang din sa lugar. Ikaw ba yon, Isabel? Nanlaki ang mga mata ni Rico. Nagsimula na rin niyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Ang pag-aalala ni Isabel. Ang mga aksidente. Amara, itigil mo na yan, sigaw ni Isabel, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Pinag-iisipan mo ako ng masama. Ako na laging nandyan para sa'yo. Nandyan para sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Amara. Nandyan ka para saksakin ako sa likod. Nandyan ka para siguraduhing mananatili ako sa putik habang ikaw, unti-unti kang gumagapang papunta sa kanya. Itinuro niya si Rico. Ang litrato, Isabel. Nakita ko ang litrato. Habang ako, lugmok na lugmok dito, kayo, masayang magkasama. Hindi yun ang iniisip mo, depensa ni Rico. Nasprain siya, tinulungan ko lang. Nasprain, ulit ni Amara. O isa na namang perpektong pagkakataon. Tulad ng pagkakasira ng vest mo noong unang punta mo dito. Tulad ng pagkakarinig mo sa usapan namin ni Mang Berto. Lahat ba ng iyon, Isabel, ay bahagi ng iyong script? Hindi na nakasagot si Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaalon. Sumagot ka, sigaw ni Amara, ang kalmadong lakas niya ay sumabog na sa wakas. Aminin mo. Ikaw ang sumira ng mga damit ko. Ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng gulo. Dahil ano? Dahil naiinggit ka. Dahil hindi mo matanggap na may isang bagay sa buhay ko na wala ka. Hindi yan totoo. Kung hindi totoo, bakit nanginginig ka? Bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko? Hamon ni Amara. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga mata ni Amara at sa gulat na mukha ni Rico, bumigay si Isabel. Ang kanyang pagpipigil ay sumabog sa isang malakas na sigaw, puno ng luha at galit na matagal ng kinimkim. Umalingaw ang kanyang pag-amin sa loob ng walang lamang silid. Ako nga ang gumawa ng lahat ng yon. At alam niyo kung bakit. Tumingin siya kay Amara, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Dahil nakakainis ka. Dahil sa kabila ng pagiging mahirap mo, sa kabila ng pagiging isang hamak na mananahi mo lang, lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Ang talento, ang atensyon kahit si Rico. Samantalang ako. Laging nasa anino mo lang. Laging yung best friend lang. Tumingin siya kay Rico. At ikaw? Bulag ka. Hindi mo nakita kung sino ang tunay na para sa'yo.
Ang pag-amin ay binitiwan na. Ang lason ay kumalat na sa hangin. Ang katotohanan, sa lahat ng kapangitan nito, ay nakalantad na. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rico. Nakatitig lang siya kay Isabel, pagkatapos ay kay Amara, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat, pagsisisi, at sakit. Kaya pala bulong niya. Hindi na hinintay ni Isabel ang susunod na mangyayari. Tumakbo siya palabas ng talyer, dala ang kanyang kahihiyan at galit. Naiwan ang dalawa sa loob. Si Amara nakatayo, pagod ngunit buo. At si Rico, nakatayo, durog sa katotohanang siya ay naging isang bulag na piyesa sa isang malupit na laro. Tumingin siya kay Amara, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng sakit at 1,000 salitang hindi niya masabi. Amara, ako ni. Pero walang salitang sapat para punan ang katahimikan na nakapagitan sa kanila. Pagkaalis ni Isabel, isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan ni Rico at Amara. Ang hangin ay puno ng mga hindi masabing salita, ng mga sana, at ng isang napakalalim na pagsisisi. Para kay Rico, ang bawat sulok ng walang lamang talyer ay isang salamin ng kanyang pagkakamali. Ang kawalan ng mga makina, ang mga retaso sa sahig, lahat ay testamento sa kanyang pagiging bulag. Hinusgahan niya si Amara. Pinagdudahan. Naging kasangkapan siya sa paninira ni Isabel. Amara, basag niya sa katahimikan, ang boses ay paos. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Patawarin mo ako. Tumingin si Amara sa kanya, ang mga mata ay pagod ngunit malinaw. Wala na ang galit. Ang natira ay isang malalim na kapaguran. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Rico. Nagpadala rin ako sa takot at pride. Pero ang mga salitang iyon ay hindi nakabawas sa bigat na nararamdaman ni Rico. Ang pag-amin ni Amara sa sarili nitong pagkukulang ay lalo lang nagpatingkad sa laki ng kasalanan niya. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang hawakan ito. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Umalis siya sa talyer ng gabing iyon na dala ang isang determinasyon. Hindi na niya hahayaang salita lang ang kanyang patunay. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang mga kapitbahay ni Amara na nakakaalam sa kalakaran ni Mang Berto. Nakahanap siya ng 2 dating biktima na, dahil sa takot, ay ayaw magsalita. Pero sa tulong ng kanyang mga abogado at sa pangakong poprotektahan sila, pumayag ang mga itong tumestigo laban sa loan shark. Naghain sila ng formal na reklamo. Hindi niya binalik ang mga gamit ni Amara dahil alam niyang tatanggihan lang nito. Sa halip, siniguro niyang mananagot sa batas ang taong nagpahirap dito. Pagkatapos noon, umuwi siya sa mansyon ng kanyang ina. Naabutan niya si Donna Elvira sa hardin, nagkakape. Ang mukha nito ay kalmado, na parabang walang nangyari. Ma, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Rico. Tungkol saan, anak? Kung tungkol pa rin yan sa mananahi na yan. Amara. Amara ang pangalan niya, putol ni Rico, ang boses ay matatag. At, tungkol ito sa kanya. Umupo siya sa harap ng ina, ang mga mata ay diretsyo at walang takot. Ma, mahal ko si Amara. At lahat ng nangyari sa kanya, ang sakit na dinanas niya, may bahagi ako doon. Pero may bahagi ka rin. Natigilan si Donna Elvira. Anong pinagsasabi mo? Ang mga salita mo, ang paraan ng pagtingin mo sa kanya, sa trabaho niya. Hinusgahan mo siya base sa kung ano ang meron siya, at hindi sa kung sino siya. Yun din ang pagkakamali ko. Isang pagkakamali na hindi ko naulitin. Pero Rico, hindi siya bagay sa pamilya natin. Kung ang pagiging bagay sa pamilyang ito ay nangangahulugang kailangan kong talikuran ang babaeng mahal ko at tapakan ang pagkatao niya, sabi ni Rico, tumatayo, kung gayon, ayokong maging bahagi ng pamilyang ito. Huminga siya ng malalim. Mahal kita, ma, pero ito ang buhay ko. At pinipili ko siya. Tanggapin mo man o hindi. Iyon ang unang pagkakataon na tinayuan ni Rico ang kanyang ina. Iniwan niya itong natigilan sa hardin, ang tasa ng kape ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang huli niyang misyon ang pinakamahirap. Ang haraping muli si Amara. Ilang araw siyang nag-isip kung paano. Alam niyang hindi tatanggapin ni Amara ang pera. Alam niyang hindi nito tatanggapin ang tulong niya ng direkta. Kailangan niyang ipakita ang kanyang suporta sa paraang rerespetuhin nito ang pride at kalayaan ni Amara. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, nalaman niyang may bubuksang isang bagong artisan market sa isang restored na lumang gusali sa Escolta,
hindi kalayuan sa Quiapo. Isang lugar para sa mga local artists, craftsmen, at designers. Hindi niya ito kinausap. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na pwesto doon sa ilalim ng ibang pangalan. Pagkatapos, bumili siya ng isang bagay, isang makinang panahi. Hindi ito kasing sentimental ng lumang singer ni Amara, pero ito ay bago, dekalidad, at isang simbolo ng panibagong simula. Isang gabi, dinala niya ito sa harap ng nakasaradong pinto ng isinulid ng pangarap. Nag-iwan siya ng isang sobre. Sa loob nito ay ang susi sa bagong pwesto sa eskolta at isang maikling sulat. Pagkatapos, umupo siya sa loob ng kanyang sasakyan sa kabilang kalsada. At naghintay. Kinabukasan, nakita niyang lumabas si Amara. Nakita niyang kinuha nito ang sobre. Nakita niyang binuksan nito ang pinto ng talyer at nakita ang makinang panahi. Nanatili itong nakatayo roon ng matagal. Pagkatapos ay lumingon ito sa paligid na para bang hinahanap siya. Lumabas si Rico mula sa kanyang sasakyan at dahan-dahang tumawid sa kalsada. Tumayo siya ilang talampakan mula kay Amara. Hindi yan bayad utang, Amara, mahina niyang sabi. Hindi yan kawanggawa. Isa yang regalo. Isang paanyaya. Isang pagkakataon para makapagsimula ka ulit. Para sa'yo. Hindi para sa akin. Tinitigan siya ni Amara, ang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Ang tiwala, pagpapatuloy ni Rico, ay parang tela, di ba? Kapag napunit, kahit tahiin mo, laging may peklat na maiiwan. Alam ko iyon. Pero handa akong tahiin ang punit na ginawa ko kahit gaano katagal. Handa akong maghintay. Huminga siya ng malalim. Suportahan. Hindi sagipin. Yan ang gusto kong gawin. Hayaan mo akong suportahan ka, Amara. Bigyan mo ako ng pagkakataon para makuha ulit ang tiwala mo. Kinuha ni Amara ang susi mula sa sobre. Tinitigan niya ito pagkatapos ay tumingin sa makinang panahi. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan na tila isang eternidad para kay Rico, tumingin si Amara sa kanya. Wala sa mga mata nito ang pagmamahal na dati niyang nakita, pero wala na rin ang sakit at galit. Ang naroon ay isang bakas ng pagtanggap. Kailangan ko ng panahon, sabi nito sa wakas. Tumango si Rico, isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang labi. Maghihintay ako. Amara. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula nang una niyang buksan ang pinto ng kanyang bagong pwesto sa eskolta. Ang lugar ay mas maliit kaysa sa dati niyang talyer, pero para kay Amara, ito ang pinakamalaking espasyo sa buong mundo. Dahil ito ay kanya. Muli. Ang singboard sa labas ay pareho pa rin, sinulid ng pangarap. Pero ngayon, may kasama na itong tagline sa ilalim, hinabi mula sa mga bagong simula. Sa loob, abala si Amara. Pero hindi sa paggawa ng mga damit para sa mayayaman. Ngayon, ang kanyang mga estudyante ay isang grupo ng mga kababaihan mula sa Quiapo, mga nanay, mga dalaga, mga biyuda, na gusto ring matutong manahi, gusto ring magkaroon ng sariling kabuhayan. Ganito, Aling Nena, sabi ni Amara, ginagabayan ang kamay ng isang matandang babae sa makinang panahi. Dahan-dahan lang. Damhin mo ang tela. Damhin mo ang takbo ng makina. Sila ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Ngumiti si Aling Nena. Salamat, Hija. Salamat sa pagkakataong ito. Ngumiti pabalik si Amara, isang ngiting totoo at magaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay matagal nang nawala. Ang mga peklat ay naroon pa rin pero hindi na sila masakit. Mga paalala na lang sila ng mga aral na kanyang natutunan. Natutunan niyang ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa kanyang propesyon o sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang kakayahang bumangon at magsimula muli. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa sarili mong kapayapaan. At natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo. Ito ay masakit. Pero ito rin ay matyaga. Rico. Nakatayo si Rico sa di kalayuan, sa kabilang gilid ng pasilyo ng Artisan Market. Pinapanood niya si Amara. Ang paraan ng pagtuturo nito, ang pasensya sa kanyang mga mata, ang ngiti sa kanyang labi, ito ang Amara na minahal niya. Pero may bago sa kanya ngayon. Isang kumpiyansa. Isang lakas na hindi niya nakita noon. Mas maganda ito ngayon. Mas buo. Sa loob ng 6 na buwan, tinupad ni Rico ang kanyang pangako. Naghintay siya. Hindi niya ito pinilit.
Hindi niya ito minadali. Linggo-linggo, nagdadala lang siya ng merienda para sa mga estudyante ni Amara. Minsan, tutulong siyang magbuhat ng mga rolyo ng tela. Minsan, upo lang siya sa isang sulok, tahimik na pinapanood itong magtrabaho. Naging parte siya ng background. Isang tahimik na presensya. Isang suporta na hindi nang hihimasok. Dahan-dahan, unti-unti, ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Nagsimula sila sa mga simpleng ni hello at kumusta. Naging maikling kwentuhan tungkol sa kanilang araw. Hanggang sa isang hapon, habang nagkakape sila sa labas ng market, tumawa si Amara sa isa sa kanyang mga corny na joke. Ang tunog ng tawang iyon, para kay Rico, ay mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa kanyang karera. Hawak niya ngayon ang isang paper bag, sa loob nito ay isang rolyo ng Pina Silk, isa sa mga pinakamahal at pinakamagandang tela sa Pilipinas. Hindi ito regalo para suyuin siya. Isa itong regalo ng paggalang, isang pagkilala sa kanyang sining. Naglakad siya papasok sa maliit na tindahan. Nag-angat ng tingin si Amara mula sa kanyang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para sa'yo, sabi ni Rico, inilapag ang paper bag sa mesa. Para sa susunod mong obra maestra. Hinawakan ni Amara ang tela, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi dito. Salamat, Rico. Tapos na ang klase. Sila na lang ang naiwan sa loob. Nagsimulang magligpit si Amara ng mga gamit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rico. Sa halip, kumuha siya ng walis at nagsimulang walisin ang mga retaso at sinulid sa sahig. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga kilos ay sapat na. Nang matapos sila, sabay silang tumayo sa gitna ng tindahan. Ang ilaw mula sa labas ay nagbibigay ng isang ginintuang sinag sa loob. Inilahad ni Rico ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Amara ng isang sandali, pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang pagdikit na puno ng kasaysayan, ng sakit, ng pagpapatawad, at ng isang panibagong pag-ibig na mas matibay. Uwi na tayo, tanong ni Rico. Tumango si Amara. Uwi na tayo. Sabay nilang pinatay ang ilaw. Sabay nilang isinara ang pinto ng isinulid ng pangarap. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, magkahawak kamay, tanaw nila ang papalubog na araw sa Maynila. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nakasingsidhi ng apoy na muntik nang sumunog sa kanila. Ito ay naging katulad na ng paglubog ng araw, tahimik, mainit, at nangangako ng isang bagong umaga. Isang kinabukasan na sila mismo ang mainat na naghabi, tahi-tahi, mula sa mga napunit na piraso ng kanilang nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Rico. Maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat tahi ng kanilang pag-ibig, bawat punit ng kanilang mga puso, at bawat sinulid ng kanilang pag-asa. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa katotohanan na ang pag-ibig ay hindi palaging madali. Minsan, ito'y puno ng mga pagkakamali, ng mga pagdududa, at ng mga sugat na dulot ng mga taong pinakamalapit sa atin. Ang kwento ni na Amara at Rico ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay isang mahabang proseso ng paghilom. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang pagkilala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa pagbagsak at habiing muli ang isang mas matatag na bukas. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa kanilang kwento, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga boses. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento.